Bago makauwi ng bansa, naging madamdamin pero punong-puno raw ng saya ang muling pagkikita ng pamilya Veloso at ni Mary Jane sa Indonesia matapos ngang ipagpaliban ang pag-firing squad nitong Martes. Balita hatid ni Emil Sumangil. Positibong Mary Jane Veloso ang sumalubong sa kanyang pamilya sa kauna-unahan nilang pagkikita matapos ipagpaliban ng pag-firing squad sa kanya. Sinulit ng pamilya ang 4 na oras nilang pagsasama-sama. Wala namang sinabi yung anak ko sa akin, kundi yung nag-aakapan lang kami, nagkukwentuhan lang kami. At bago maghiwa-hiwalay, nagbitiw siya ng isang positibong pakayag. Susunod daw naming pagkikita ay sa Pilipinas na. Ang saya ngayon ng pamilya, hindi katakatakang malayo sa pagkikita nila nitong Martes lang bago ang hindi natuloy na bitay. Sa ulat ng The Guardian, sinabi nitong noong unay ipinakita pa ni Mary Jane na masaya siya sa kanilang reunion. Pero humagulgol na siya nang sabihang kailangan na niyang magpaalam. Tanong pa niya sa mga bantay, hindi raw ba pwedeng magtagal pa siya kasama ang mga anak na hindi raw niya muling makikita. Maya-maya pa, nag-iyakan na raw ang lahat sa lugar, kabilang ang mga warden at mga abogado. Bago naman ang nakatakdang firing squad, nakuha pa raw magbiro ni Mary Jane sa 2 kapatid na pinayagang maiwan sa area ng bitay. Puting pambitay na raw ang suot noon ni Mary Jane. Siya pa yung nag-aapura. Sabi pa raw niya kay Romo Sir, Romo, tara na! Siya pa raw yung nag-aaya. Na, kasi nauna na yung mga 8, siya na lang natitira. Romo, tara na, tumayo ka na dyan. Siya pa raw yung naggaganon kay Romo Sir. So sabi ko, nag-aapura ka pa? Malakas daw yung pakiramdam niya na hindi siya mamamatay nung gabi na yun. Kumain pa siya, nakakain pa siya. Talagang hindi siya yung talagang mamatay na ako. Hindi. Marami na kanya at nabusog siya. Patungo na raw sa execution area noon si Mary Jane nang harangin siya. Sinabi sa kanya, Mary Jane, bumalik ka na sa iyong selda, magpahinga ka ng mabuti at hindi na napuson ang iyong pagbitay. Inakot niya raw po ng mahigpit na yung at talaga pinuri niya yung Panginoon. Na talagang sabi niya talaga, Diyos ko, salamat Panginoon. Sa gitna ng pagkakaligtas kay Mary Jane, ang iringa naman kung paano siya nailigtas. Para sa grupong karapatan, makalaga ang papel ng human rights group. Political pressure worked in this case, no? Kabilang sa mga nagsulong sa pagligtas sa kanya, ang Indonesian-based Migrant Care na nakausap ni Indonesian President Joko Widodo noong hapon bago sana bitayin si Mary Jane. The crucial thing is the information about the Christine. Sa ulat ng Jakarta Post, sinabi nitong itinanggi ng Pangulo ng Indonesia na naimpluwensyahan siya ng tawag mula sa gobyerno ng Pilipinas ilang minuto bago ang planong bitay. Ipinagpaliban ng bitay dahil daw sa bagong ebidensya kaugnay sa kaso na iniharap sa korte. Sabi raw ni President Widodo, may sulat mula sa Pilipinas na nagpapaliwanag tungkol sa human trafficking. Hindi malinaw kung kanino galing ang sulat pero sabi ni Pangulong Aquino, I think I sent them a letter somewhere beyond midnight from a draft coming from the Secretary of Foreign Affairs. No? This was transmitted by fax and was also a basis for their meeting that lasted to the wee hours of the morning. Pero sabi ng isa sa mga abogado ni Mary Jane, hindi raw ang Pangulo ang nagligtas kay Mary Jane dahil na-deny na raw ang apela nito. 8:00 pa lang ng gabi nitong Martes. Ang pinagsama-sama raw na legal at politikal na hakbang at pressure sa mahabang panahon ang susi sa pagpapaliban. Hindi lang dito nagka-protesta, nakita natin lahat na isa atin na napagbigyan. No? So, sa akin, as usual, no, hindi importante sa akin sino ba dapat bigyan ng kredito dito. At bahala ng taong bayan. Mula rito sa Indonesia, Emil Sumangil, GMA News.